Welcome back sa Bako Recaps. Ang recap natin ngayon ay ang Season 2 Episode 1-3 ng thriller action drama series na may pamagat na Kung hindi mo pa napapanood ang Season 1 ay available ang buong recap nito sa aking channel. Simulan na natin. Nagsimula ang episode kay Shiyu na may trauma pa rin sa mga nangyari sa Byeoksan High School. Kaya naman ay hirap siyang makatulog at meron din siyang mga therapy session. Sa Yunjang High School ay talamak pa rin ang pambubuli. Gayunpaman ay kinakatakutan siya ng mga bully matapos ang chismis na nakapatay raw si Shiyon sa dating school. Maging si Yoman ay nilayuan rin siya matapos pigilan ng teacher ang kanilang enkwentro 1 year ago. Dumating ang class president na si Juntae at tag-deliver ng mga snack para sa mga bully sa iba't ibang classroom. Na-reveal din na inuutusan siya ni Yoman na magnakaw ng mga cellphone. Meron pa siyang record ng kanyang mga nanakawan. Sa buwan na ito ay konti lang ang nakuhang cellphone ni Juntae. Kaya naman ay nadismaya si Yoman na sinusubukan na kumulekta ng mga cellphone upang makapasok sa grupo na tinatawag na Yongdongpo Union. Nadiskubre rin niya na walang balak si Juntae na nakawin ng cellphone ni Shiyun kaya naman ay walang awa niyang pinarusahan si Juntae. Sa huli ay pinwersa niya si Juntae na nakawin ng cellphone ni Shiyun. Mula sa teacher ay kinuha niya ang mga tinabi na cellphone at sa CR ay dinekwat na niya ang phone ni Shiyun. Kaya naman ay hindi ito nakabalik kay Shiyo na na-realize ang katotohanan matapos makita ang pinsala ni Juntae sa lobby. Bago umuwi ay binigay na niya ang cellphone sa mga bully. Sa labas ay hinabol niya si Shiyo at nag-offer na palitan na lang ang nawalang cellphone. Tumanggi si Shiyo at sinabihan na duwag si Juntae. Nang magsabado ay bumili siya ng bagong phone kasama ang kanyang ina at kinagabihan ay dinalaw niya si Suho sa ospital. Sa cellphone ay nagsusulat pala siya ng mga mensahe para mabasa ni Suho sa oras na siya ay gumising. Nang Maglunes ay nasaksihan niya sila Hyoman na binubuli si Juntae. Dahil dito ay naalala niya si Bomsok at ilang sandali pa ay inatake na niya ang mga bully gamit ang ballpen. Kaso lang ay imagination lang pala niya ito. Nagtawanan ng mga bully pero sa huli ay pinadaan pa rin nila si Shiyun. Nang mag-recess ay binigyan niya ng libreng snack si Shiyun bilang sorry. Inamin rin niya na ninakaw niya ang cellphone sa utos ni Hyoman. Bago umalis ay sinabi sa kanya ni Shiyo na walang magbabago sa kanyang sitwasyon kung hindi siya gagawa ng aksyon. Na-inspire si Juntae kaya naman ay inignore niya ang tawag ng mga bully bilang unang hakbang sa kanyang talayaan. Habang pauwi ay nakita ni Shiyon si Hyoman na pumasok sa computer shop upang pausapin si Somjae, isa sa mga miyembro ng union. Humingi siya ng palugit dahil konti pa lang ang nakolekta niyang cellphone kumpara sa ibang mga representative ng ibang school. Habang naglalaro ay na-trash talk sila Somjae ng matandang player. Kaya naman ay tumayo siya at walang takot na hinampas ang ulo nito sa mesa. Natakot si Hyoman at nagmadaling umalis. Sa sumunod na araw ay maagang pumasok si Juntae at palihim na binuksan ang locker ng mga bully para kunin ang mga cellphone. Pagtapos ay isa-isa niyang pinasok ang mga classroom upang ibalik ang mga cellphone sa may-ari. Nakuha ni Shiyo ng cellphone niya at na-realize na na-inspire si Juntae sa kanyang mga sinabi. Natuklasan ni Hyoman ang nangyari at nagmadaling pasukin ang classroom ni Juntae. Doon ay sumubo siya ng pancake bilang mouthpiece. Sinugod siya ni Hyoman at walang awang ginulpi dahil na rin sa pagkalaho ng kanyang pangarap na maging miyembro ng union. Habang nanininig ang itlog ni Juntae ay naalala ni Shiyon ang lahat ng nangyari sa dating school. Tatapusin na sana ni Hyoman si Juntae pero buti na lang ay sinagip siya ni Shiyon tulad ng ginawa ni Suho noon. Nagsimula ang episode sa alitan nila Shiyon at Hyoman. Matapang na sinalo ni Shiyon ang lahat ng kanyang atake maliban na lang sa isa na labis na ikinainis ni Hyoman. Bago matuloy ang away ay dumating ang basketball player na si Yoontak na siya ring pangalawang pinakamalakas sa Yunjan. Tinoon ni Hyoman ang kanyang atensyon kay Yoontak na agad ring nagbigay ng babala sa kanya. Dahil dito ay nabahag ang buntot ni Hyoman at umalis sa classroom. Hindi nagpasalamat si Shiyun kaya naman ay nawirduhan si Yoontak sa kanya. Pumunta ang dalawa sa isang club room kung saan ginamot ni Juntae ang kanilang mga sugat. Dumating ang mga otako na kaibigan ni Juntae kaya naman ay umalis na si Shiyun sa lugar. Samantala nalaman ni Yoontak mula sa ilang estudyante na nadiskubre pala ni Hyoman ang nakaraan ni Shiyun kaya ito lumayo matapos ang kanilang unang enkwentro. Binanggit nila ang patungkol kina Yongbin, Jongchan, Taehoon, Wooyoung, pati na rin ang nangyari kay Suho na kagagawan rin daw ni Shiyun. Pag-alis ni Yoontak ay ni-recruit ni Hyoman ang mga estudyante upang tulungan siya sa kanyang paghihiganti laban kay Yoontak. Napansin ni Juntae na madalas natutulog sa classroom si Shiyun. Kaya naman sa daan pag-uwi ay nagbigay siya ng supplement bilang pasasalamat sa pagsagip sa kanya mula kay Hyoman.
Pag-uwi ay ininom niya ito kaya naman ay nakapag-lunch siya kinabukasan imbis na matulog sa classroom. Sa labas ay nilapitan sila ni Hyoman at sinabing balak silang gulpihin nila Yoontak. Inakala ni Yoontak na nagkampi na ang tatlo at may binabalak na masama sa kanya, dagdag pa ang nalaman niya sa nakaraan ni Shiyun. Paglabas nila Yoontak sa basketball club room ay pinasok ni Hyoman ang lugar at pinagsisira ang mga kagamitan dito. Tinanay naman si Juntae ng mga kasabwat ni Hyoman. Pinuntahan ni Hyoman si Shiyun at sinabing nakita niyang dinala ni Yoontak si Juntae sa club room. Pinuntahan ni Shiyun ang lugar at natagpuan nakakulong sa locker si Juntae. Sa utos ni Hyoman ay pinuntahan ng otako si Yoontak at sinabing hinahamon siya ni Shiyun sa club room. Sa daan papunta doon ay tinawag niya si Shiyun ngunit nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Natuklasan niya ang nangyari sa club room at agad na hinabol si Shiyun. Natagpuan niya ang dalawa at agad na kinumpronte si Shiyun. Binanggit ni Yoontak ang nakaraan ni Shiyun pati na rin ang nangyari kay Suho. Na-trigger si Shiyun at inatake si Yoontak. Hindi ko inasahan na makakapalag si Shiyun. Ginamit ni Yoontak ang signature niyang mga sipa pero sa huli ay nagawa ni Shiyun na sirain ang kanyang uniform. Bago matuloy ang laban ay dumating sila Hyoman sa lugar at agad na inatake ang dalawa. Nagkaroon ng saglit na laban kung saan na-overpower si Yoontak. Pilit na umilag si Shiyun mula sa baseball bat pero sa huli ay natamaan pa rin siya. Tatapusin na sana si Shiyun pero naninig ang itlog ng lahat ng may magpatugtog ng opening ng Slam Dunk. Ang taong ito ay si Bako na captain ng basketball team at ang pinakamalakas sa Yunjang High School. Sinugod niya si Hyoman at pinatikim ito ng dakdak. Sa huling eksena ay kinausap niya si Shiyun. Nagsimula ang episode kay Hyoman na nagpapanggap na walang malay dahil sa takot kay Bako. Inatake ng kumag si Bako pero hindi siya umubra. Pagtapos ay muli niyang pinaalala ang kanyang batas na bawal makipag-away sa Yunjang High School. Sa huli ay nagsorry si Yoontak kay Shiyun. Sa isang lugar ay sinabi ni Shiyun na nangako siya sa kanyang sarili na hindi na muling makikipag-away upang hindi na siya makapanira ng buhay ng ibang tao. Sa sumunod na araw ay pinatanggal na ni Bako ang kulay ng kanyang buhok upang makapag-compete sila sa basketball competition. Makikitang sobrang iniidolo siya ng lahat ng estudyante sa Yunjang. Naghaharutan sila ni Yoontak nang biglang sinabi ni Shiyun na pinapatawag sila ng teacher. Bilang parusa sa kanilang pakikipag-away ay kailangan nilang mag-volunteer work. Humingi sila ng sorry at kinilig naman si Shiyun nang hawakan ni Bako ang kanyang buhok. Sa labas ay nagsorry siya kay Yoontak at muli siyang pinakilig ni Bako. Sa field ay sinabi ni Juntae sa kanya ang patungkol sa union na isang organisasyon ng mga delinkwenteng estudyante. Ang leader nila ay si Baekjin na isa ring napakatalinong tao. Ang mga miyembro naman ay sina Somjae, Sommok at Domha. Tinanta nilang i-recruit si Bako bilang miyembro pero tumanggi ito at sa halip ay gumawa siya ng batas sa Yunjang na bawal makipag-away. Gayunpaman ay naging target ng union ng mga estudyante ng Yunjang. Ayon sa chismis ay tinalo daw mag-isa ni Bako ang union upang protektahan ng Yunjang. Samantala nalaman ni Baekjin ang papalpakan ni Hyoman. Kaya naman ay pinagulpi niya ito sa kanyang mga tauhan. Sa huli ay tinawagan niya si Somjae at inutusan na puntahan si Bako. Kinabukasan ay nagsimula na ang volunteer work ng apat. Kinilig si Shiyun nang makita si Bako. Habang kumakain ay nadumihan ni Bako ang kanyang damit kaya naman ay nagtungo siya sa CR. Paglabas ay nakita niya si Somjae na kinuhanan siya ng picture. Bigla siya nitong inatake pero nagawa naman niyang makailag sa lahat. Umalis si Somjae at nakahinga naman si Shiyun matapos mapigilan ang sariling gumawa ng papahamakan. Samantala habang nasa klase ay hinamon si Baekjin ni Hyoman. Pumayag siya at pagkapunta doon ay agad niyang inanalyze ang sitwasyon kagaya ng ginagawa ni Shiyun. Agad siyang umatake at hindi man lang umubra ang kanyang mga kalaban sa kabila ng kanilang dami. Maging si Hyoman ay walang nagawa. Bago umalis ay pinakita sa kanya ni Somjae ang larawan ni Shiyun. Kinagabihan ay nagbonding sila Bako at hindi sumama si Shiyun dahil dinalaw niya ulit si Suho sa ospital. Sa kanyang diary ay sinabi niyang gumagana ang kanyang loob para kina Bako. Naninig ang kanyang itlog nang makita si Somjae sa lugar na napukwasan si Suho. Sa huling eksena ay pinasunod niya si Shiyun.